Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yan for today's video, Harry Roque kailangan magpaliwanag sa Senado dahil nasasangkot ang kanyang pangalan. At lumabas guys, kanina kasi may hearing, di ba, itong si Senador Risa Hontiveros. So kung maalala nyo, ang sabi ni PAGCOR Chairman Tenco na may padrino daw, di ba? May nagpadrino sa Pogo, di ba? Sa kanya o nakipag-meeting na isang dating cabinet secretary nung siyang last week yata yun guys. At kanina nga pinangalanan na niya itong si Harry Roque pala ang kanyang tinutukay. Nagpunta daw sa kanilang opisina at para siyempre siguro dahil alam naman ni Chairman Tenco na dati siyang cabinet secretary ni Digong. Bagamat dun sa kwento niya wala namang pressure na ginawa, pero siyempre dahil nandun siya, pinapahiwatig lang na kailangan mong tulungan to, di ba? Kliyente ko to. Kaya kasi nakikusap daw na parang nagkaroon ng onsehan na sa dapat na ibabayad nilang tax sa PAGCOR. So yun na nga, tapos lumabas sa investigasyon, ito pa lang si Harry Roque, di ba? Ay isang legal counsel ng isang kumpanyang Pogo doon sa Porac, Pampanga, di ba? Kung naalala niyo, nag-viral, di ba guys, nung ni-raid yun, yung Lucky South 99, nakita yung dokumento ni Harry Roque. At ang sabi niya, di ba, baka daw nakipag-dorm lang o nakitulog lang yung kanyang boylet na sinasabing itong si boylet na bodyguard, itong si AR de la Serna na isang supernatural model. Kaya nag-viral yun, di ba guys? Ang daming kumalat na kung ano-ano mga pinagsasabi, kasi yung masasabi, jowa daw yun. So, maraming lumalabas. So, siyempre, yung speculation, nandun na guys, nandun na. Siyempre, nagulat ang lahat, bakit nandun yung pangalan ni Harry Roque? So, yun pala, siya yung legal counsel nung isang kumpanya. Hindi naman natin sinasabi guys na sangkot siya, di ba, sa kung anumang krimen ginawa doon sa Pogo na yon. Pero kung totoo nga, na legal siya guys, ibig sabihin, may kinalaman din siya kahit papaano, di ba? May kinalaman siya na kung anong nangyayari hindi maganda doon. Pero hindi natin sinasabi na sangkot siya, guys, di ba? Baka alam niya, pwede nagbulag-bulagan lang o kung ano. Kaya ngayon, yun ang dapat niyang ipaliwanag. At sabi ni Senador Hontiveros, inimbitahan na nila para magpaliwanag. So doon may pag-asa siyang malinis ang kanyang pangalan. Dahil yun na nga, sabi ng PAGCOR, kasama siya sa kasama siya sa organizational charts. 'Di ba, sa kumpanya may presidente, vice president, nandoon siya sa legal yung kanyang pangalan. So, yun ang kailangan niyang iklaro, 'di ba? So, kasi alam naman natin ang Pogo ngayon, guys. Mainit talaga namang sumisira, 'di ba? Nagiging legacy ni Duterte yung pagsira ng reputasyon ng ating bayan dahil sa Pogo na to. Dahil siya naman ang nagpasok nito, 'di ba, guys? Kaya sana nga pagkatapos ng hearing na to, yung panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos, i-total ban na yung Pogo na yan. Dahil wala naman talaga may tutulong. Puro problema lang ang binibigay. At mismo si Presidente BBM naman na nagsabi na kung kinakailangan at hindi naman apektado sa ekonomiya, wala naman kasi maliit na bagay lang yan. Mas marami pang malalaking kumpanya na malinis, di ba? Kagaya ng pinasok ni Noynoy, di ba? Yung BPO. Nung panahon niya, pumasok yan, guys. Hanggang ngayon, pinapakinabangan. Pero at least walang illegal na nangyayari kagaya dyan sa Pogo ngayon, di ba? Lahat na yata. Prostitution, kidnapping, torture, drugs, human trafficking. Lahat na, guys. Lahat na ng uri ng krimen nandyan na.
sa Pogo, di ba? Na nagiging sakit ng ulo ng ating bayan. At kahapon lang nag-raid sila. May nakita na naman yung mga underground, napakaganda guys kung napanood nyo, di ba? Napakaganda, may firing range pa sa loob mismo. Sa mga VIP daw yun. So, nakakapagtaka dito, yung mayor dyan sa Porac, itong si Kapil, wala daw siyang kaalam-alam. Maniniwala ba kayo guys? Na walang kaalam-alam, tinayo yun. Halos 2 taon yata, 2019, tinayo na yata. Tinatayo daw yun eh. Sabi nung narinig ko kanina sa hearing, yung isang magsasaka, na 2019, tinatayo na yung mga pogo na yan. Pero yung mayor guys, sadly, walang kaalam-alam. Totoo kaya yun guys. So, yun guys, abangan natin sa susunod na hearing kung magpapakita itong si Harry Roque. Alam naman natin to, di ba? Mga Duterte boys to, hindi naman nagpapakita sa mga ganyang hearing. Kagaya ni Bato, ni Digong, lahat naman sila hindi nagpapakita. Sabi, hindi, sa korte tayo. Di ba? So, sana nga mag-attend sa at malinis ang pangalan. Tignan natin. Para pag tinanong ni Rizal Tiberos, doon makakaalaman guys. Di ba? Bagamat naglabas na siya ng statement na dinideny niya, mas maganda pa rin. Mas maganda pa rin na pumunta siya sa Senado at doon magpaliwanag para matanong siya ni Senador Rizal Tiberos, Serwin Gatchalian, di ba? Sa mga ibang issue pa sa Pogo. So kaya guys, anong masasabi niyo dito na nasasangkot ang pangalan ni Harry Roque na isang legal counsel pala ng kumpanya na nandun, di ba? Na dawit sa krimen sa Pogo. Tama ba yan guys na kailangang imbitahin siya para maimbestiga at matanong ng personal. So alright guys, hanggang dito naman po. Buong susunod pong vlog.